Samantala dito naman sa Metro Manila, ang mga malalaking kumpanya ay obligado na raw tumulong sa pagbabawas ng basurang plastic. Ipinaliwanag ni DNR Secretary Miguel Cuna sa panayam sa DZRH na napapakinggan din ho sa radyo natin nationwide. Ipinaliwanag niya yung Extended Producer Responsibility Law na unang naipatupad sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ay kay Cuna, layo nito na mabawasan ang basurang plastic o plastic waste, lalo na obligasyon nito ng malalaking kumpanya, lalo na daw mga nasa likod ng plastic packaging products. Sabi ng opisyal, posible daw mamultahan ng milyong-milyong halaga ang hindi mga susunod sa batas. In this manner, kung yung itong obliged enterprises, rinireport nila kung gaano karami ang footprint ng kanilang plastic packaging for a year, and then obligado sila i-recover una 20%, tapos 40%, 60% hanggang 80% sa 2028. So right now we are at 40%. So we're at 40%. At obligado sila at medyo malalaki po ang mga penalty nito kasi Cesar. So ang initial penalty dyan, 5 million pesos for first offense. The second offense, 10 million. The third offense, 15 million. At may kaakibat pa po na cancellation ng kanilang business permit. Samantala dahil nga sa mga basura din yung sinisising dahilan ng mga pagbaha sa Metro Manila, nasa 50 lugar na ho sa bansang isinailalim ngayon sa state of calamity. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba pang mga lugar dahil sa pinagsamang epekto nga ng Tropical Cyclone Luis at Maymay, pinalakas din ang epekto ng habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, nasa 24 sa mga ito mula sa Central Luzon, 24 din sa Calabarzon at 2 naman sa Ilocos Region. Samantala, sumampa naman sa 23 ang death toll kung saan na Benguet ang may pinakamaraming bilang ng nasawi, nasa 15. Sinundan ito ng Rizal at Batangas na parehong may 3 at isa naman sa La Union at sa Quezon Province. 17 tao naman ang sugatan habang 3 individual nawawala pa rin hanggang sa ngayon epekto ng sama ng panahon. Umabot naman sa 4.05 billion pesos ang naitalang pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Radyo natin nationwide! Puntahan natin ang Naga City kung saan ang kauna-unahang robotics exhibit sa Naga matagumpay na naisagawa despite the bad weather. 89.5 Radyo natin Naga, kasama natin ngayon si Mafe Mariscal. Mafe. Diyos marhay na aga, naging matagumpay ang kauna-unahang humanoid robotics exhibit na isinagawa sa Naga City noong Agosto 16-17 sa SM City Naga. Tinawag itong TechSed Roadshow, isang programa ng Naga College Foundation na nagtatampok ng mga makabagong teknolohiya kabilang ang artificial intelligence, robotics at immersive technology. Dinagsa ng mga estudyante ang naturang exhibit na nagsilbi ring dagdag na atraksyon para sa mga mall-goers na nagkaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan at makipag-interact sa mga humanoid robot. Layunin ng TechSed Roadshow na ipakilala sa publiko, lalo na sa mga kabataan, ang mga umuusbong na teknolohiya at ang kanilang potential na edukasyon at iba't ibang halarangan. Matapos ang matagumpay na pagtatanghal sa SM City Naga, iikot ang TechSed Roadshow sa Naga College Foundation sa mga SM Mall sa South Luzon upang mas marami pang estudyante at publiko ang magkaroon ng pagkakataong makita at maranasan ang makabagong teknolohiya. At yan po ang balita sa oras na ito mula dito sa 89.5 Radyo natin Naga. Ako po si Mape Rigori Mariscal, nagbabalita para sa radyo natin nationwide. Radyo natin nationwide! Maraming salamat, Ms. Mafe. Samantala, sisimula na ng Kamara ngayong araw na ito, August 17, araw ng Lunes, ang deliberasyon sa panukalang 7.2 trillion pesos. Ulitin natin 7.2 trillion pesos huyan para sa 2027 National Expenditure Program o yung NEP. Sisimulan ito ng briefing ng Development Budget Coordination Committee sa sources of financing, expenditure levels at budget proposals ng departamento, ahensya at government-owned and controlled corporations. Sa pagsisimula ng budget process na yan, target ng mababang kapulungan na maaprubahan ng panukalang
nawawalang pondo ng transparent at naayon sa itinakdang schedule habang ginagampanan din ang kanilang tungkulin bilang prosecutor sa ongoing din na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Batay sa proposed NEP ngayong taon o sa susunod na taon, ang may pinakamalaking allocation ay ang Department of Education, nasa 976 billion pesos. Sumunod ang DPWH, nasa 644 billion pesos. Ang health sector o pinagsamang DOH at PhilHealth makakakuha po ng 353.8 billion pesos. Ang DILG 332.5 billion pesos. Ang Department of National Defense nasa 328.8 billion pesos. Radyo natin nationwide. 37 minutes after 7 in the morning, ang Maritime Building Phase 1 sa Eastern Samar State University sa Giwan Campus. Formal na rin napasinayaan mula 103.7 na radyo nating Giwan. Kasama natin si Maureen Salamida. Maureen. Magandang umaga. Matagumpay na isinagawa ang turnover ceremony para sa Maritime Building Phase 1 sa Eastern Samar State University Giwan Campus noong Biyernes, 14 ng Agosto bilang mahalagang bahagi sa pagsusulong ng maritime education sa lalawigan. Ang bagong pasilidad ay inaasahang magsisilbing malaking hakbang at suporta para sa mga kabataang nangangarap maging seafarers na hindi na kinakailangan pang lumayo at lumabas ng probinsya. Ang pagtatayo ng Maritime Building ay naisakatuparan matapos inihain ang House Bill No. 7693 ni na House Minority Leader 4-Piece Party List Representative Congressman Marceline Libanan at Assistant House Minority Leader at Eastern Samar Lone District Representative Congressman Shin Gonzales na naglalayong magtatag ng kauna-unahang state-run College of Maritime Studies sa Eastern Samar. Sinasabing pasilidad, itatampok ang Bachelor of Science in Marine Transportation Program na ihahanda alinsunod sa pamantayan ng International Maritime Organization at STCW o Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers. Naniniwala ang mga mambabatas na sa pagkakaroon ng maritime building, mas magiging abot kamay sa mga kabataan ng Eastern Samar ang maritime education, isang pamumuhunan sa kanilang edukasyon, kasanayan at kinabukasan. At yan ang balita sa oras ito. Mula rito sa 103.7 Radyo Natin Giwan, ito si Maureen Salamida, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Radyo natin nationwide. Maraming salamat, Maureen. At bago tayo mag-commercial break, yung mga gustong mag-follow pareho, hindi pa kayo naka-follow sa Radyo Natin Nationwide Facebook page, sa YouTube at iba pang mga social media accounts o social media pages namin, pwede mo kayong mag-follow, mag-like, mag-subscribe. Idamay nyo na rin yung kay Ate Cheska. Hanapin nyo po ako, Cheska San Diego Bobadilla. Pwede doon magbigay ng mensahe, magpadala ng mensahe anytime. At syempre, every Saturday, 1:00 ng hapon, tayo din po ay nagbibigay daan doon sa Changed by Faith podcast po yan. So kung kayo nakabisita na sa Radyo Natin Nationwide podcast sa YouTube, ayan, hanapin nyo po yung Changed by Faith. May mga magagandang storya doon. Tayong kapupulutan ng aral, kapupulutan din ng inspirasyon. Yan ay streaming po anytime. Pwede nyong balik-balikan, panoorin, pakinggan ang lahat ng mga episodes doon. At yan ay in-air din natin sa Radyo Natin Nationwide tuwing 1:00 ng hapon kapag Sabado. Babalikan po natin ang detalye ng iba pang balita ngayong araw ng Lunes. Radyo Natin Nationwide.